Okay. For the sake of those students na hindi naka-attend, so in our case, our lesson for today is all about arithmetic sequence. There are different kinds of sequence, and one of that is arithmetic sequence. And when you say arithmetic sequence, it is a sequence in which each succeeding term is obtained by adding a fixed number. The number is called the common difference, which is denoted by D. Okay. So, ito daw ay sequence na dapat ay nag-a-add ng common difference. Yes. Pa-admit daw po si na Nicole. uli. Si Nicole Terasola po, ma'am. Ano yun? Okay, admit all. Okay. So, pag sinabi nating arithmetic sequence, ang pinakamahalaga doon, anak, ay ang common difference. Ngayon, paano mo makukuha yung common difference? Sabi nga ni Lance, it is obtained by subtracting the second term to the first term or the second number to the first number. So, from our example last time, meron tayong numbers na 4, 7, 10, and 13. To get the common difference, you need to subtract the second term to the first term. So that is 7 minus 4. The answer is 7 minus 4. The answer is 3. 3 po. So, sasubtract mo yung 7 sa 4. Next is, subtract mo uli yung 10 sa 7. 10 minus 7 is 3. Then 13 minus 10 is 3. O, kaya siya tinawag na common difference kasi common silang tatlo, pare-parehas. At kaya siya difference kasi sinubtract natin yung second number sa first number. Difference is the answer in subtraction. Kaya siya common difference. At yan ang unang-una mong hahanapin sa arithmetic sequence. Kung kapag kayo ay nag-subtract at pare-parehas ang naging sagot nila, ang iyong sequence ay arithmetic sequence. Pero kapag kayo ay chinek mo, ang kanilang in between, ang nakuha mong nasa gitna nila ay nag-multiply ka by 2. Nag-times 2 ka ng nag-times 2 ng nag-times 2. Ibig sabihin, arithmetic sequence ba yon? Mga anak, kung ang naan dito ay times 2, katulad nung lesson natin, ay nung example natin kanina, ang example natin kanina ay 2, 4, 8, and 16. Okay. So, sabi natin, ang ginawa natin dyan ay nag-times 2. Times 2. 2 times 2 is 4. Then, wait lang. Then, 4 times 2. 4 times 2 is 8. 8 times 2 is 16. So, ibig sabihin, nag-multiply tayo. Matatawag mo ba yan na arithmetic sequence? Ha, Borella? Hindi po, ma'am. Kasi po kapag sinubtract po yung a sub 2 sa a sub 1, hindi po parehas ng difference. Okay, hindi siya arithmetic sequence. Kasi pag nag-subtract, sabi doon, pag ikaw ay nasa arithmetic sequence, dapat ay magsasubtract ka para makuha mo ang common difference. Eh dito, hindi eh. At saka ang nakita natin dito, although pare-parehas silang 2. Pare-parehas silang 2, hindi ka naman nag-subtract. Okay? At kapag nag-add ka, hindi rin naman yun ang magiging sagot. Kasi sabi, pag arithmetic sequence, you are going to add. So, 2 plus 2, hindi 4. 4 plus 2, mali na. Hindi 8 ang sagot. Samantalang, dun sa example natin sa kanina,
dun sa example natin kanina, pag nag-add ka, 4 plus 3, 7. 7 plus 3, 10. 10 plus 3, 13. It justify our definition na this is an arithmetic sequence because you add a fixed number with the common difference. So, ang tawag natin dito, anak, ay common difference, which is denoted by letter D. So, our D here is 3. And kapag na-identify mo na siya ay arithmetic sequence, saka mo palang pwedeng gamitin ang formula na naandyan. Share ko. Ay, stop ko pala itong isa. Okay. Saka mo lang pwedeng gamitin ang formula na sinasabi natin dito. Okay? So, sabi dito, if you identify that that is an arithmetic sequence, paano mo identify? Una, dapat nakuha mo ang kanyang common difference. Paano kunuha ang common difference ulit, Lance? Lance, paano ulit kinuha ang common difference? By subtracting the difference between the first number and the second number. Okay, you subtract the first and the second. So, second minus the first, yun ang common difference. So, dapat nakuha mo na yung common difference at kapag chinek mo by adding that common difference, kailangan ma-add mo yun. Pag nag-satisfy na yung dalawa, saka mo lang siya matatawag na arithmetic sequence. Saka mo palang pwedeng gamitin yung formula na naandyan. And this is read as A sub n is equal to A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Okay, where A sub n is the last term or the unknown term na hinahanap natin. A sub 1 is the first term and n is the number in the terms of a sequence. Then d is the common difference. So again, binabasa siya ng ganito. A sub n is equal to A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Okay? Everybody, turn on your microphone. Read the formula. Go. Sige lang, go. Quantity of n minus 1 times d. Translate, parang mga tatlo lang ang narinig ko. Ulit, basahin niyo yung formula. Pag-aralan yung basahin para lang kayong nagbabasa ng sentence. Pero in a form of equation. Okay. Go. A sub n is equals A sub 1 plus parenthesis A minus 1 times d. Okay, so yung parenthesis, binabasa siya as the quantity. Okay, ibig sabihin, yun muna ang iyong sasagutan bago mo siya ita-times sa D. Kaya may apply mo yan dyan yung iyong rules and yung PEMDAS natin. Okay, so A sub n is equal to A sub 1 plus n plus the quantity of n minus 1 times D. What do you mean by D? Ano yung D natin? Let me call on Rendon. Rendon, Edward. Ano yung D? Anong ibig sabihin ng D? Edward, Rendon. Ano ibig sabihin ng D? Sa common difference. Ay, hindi ako narinig ni Edward, Rendon. Yes, Kanyeba. What is D?
Kanyeba, huwag mo na i-chat. Ano yan? Ano yun? Baka mahina ang signal niya. Porqueza. Denoted po. D is denoted as ano? Anong tawag dyan sa D? Common difference. Okay, common difference. At yan ang unang-una mong hahanapin. Tatanungin ko uli yan sa inyo sa susunod. Ano ang unang hahanapin kapag arithmetic sequence? Uy, mga anak. Ano ang unang hahanapin kapag may nasa arithmetic sequence ka? Hello? Anong unang hahanapin kapag nasa arithmetic sequence? Wala, kasasabi ko lang eh. Oh, yes, Ortiz. Common difference po, ma'am. Okay, very good. Huwag niyong kakalimutan yan, anak, kasi yan ang pinakamahalaga sa arithmetic sequence. Yung common difference. At para makuha siya, kailangan i-minus mo or i-subtract mo ang second number sa first number. Okay? So that is common difference. Ang A sub n, kung ano yung hinahanap, ang A sub 1 lagi ang first term. Okay? So, let us try some examples. Okay. So, we have here, okay. Determine the nth term in the sequence 4, 6, 18. 4, 6, 8, and 10. Wait lang. Mag-share ulit ako ng script. Sa 4, 6, 8, and 10, so ito na yung formula natin. Bago mo gamitin ang formula, kailangan malaman mo muna kung meron silang common difference. Okay? Huwag mo munang dumiretso ng arithmetic porket nasa arithmetic sequence tayo, gagamitin mo na agad ang formula. Ang unang gagawin, find the common difference. So what is the common difference from here? Although nakasulat na dyan, paano nakuha ang 2? Paano nakuha ang 2? Sino yung nagre-raise ng hands? Okay. Pinag-minus po. Anong ginawa, anak? Mina-minus ang alin, anak? Ang? Anong minus, anak? 10 minus 4? Yung second term, ma'am. Yung? Number. Anong minus, anak, para makuha yung 2? The first number and the second number. Okay, o anong number yun, anak? Anong number yon? Yung 6 minus 4 equals 2. 8 minus 6 equals 2. 10 minus 8 equals 2. So lahat sila ay 2, kaya ang sagot natin, ang common difference natin ay 2. Okay. So dahil 2 yun, oops, hindi pa. Check mo pa kung mag-a-add ka, kung tama ba pag nag-add ka. So 4 plus 2 equals 6. 6 plus 2 equals 8. 8 plus 2 equals 10. So nag-satisfy or na-justify yung dalawa nating point na dapat ay common difference yun. 2, check. At kapag tayo ay nag-plus, tama yung sagot natin. Nasa sequence, tama din. So, check. If that's the case, pwede mo nang gamitin ang formula. Dahil yon ay example ng arithmetic sequence. So, our formula is A sub n is equal to A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. In our given, ang first element natin, which is A sub 1, is 4. And then,
ang n natin ay 10. Bakit 10? Kasi yung pang 10th term ang ginahanap. So ito yung 4 ay ang a sub 1, 6 ay a sub 2, 8 ay a sub 3, 10 ay a sub 4, a sub 5, a sub 6. Ang hinahanap ay a sub 10. Pwede mo namang kuhanin yan, mag plus 2 ka na lang ng mag plus 2. Pero paano kung ang pinakuha ay pang a sub 100? O, di ba? So kaya maganda na meron tayong formula. Hindi mo na iisa-isahin. So, first, you need to get the given. A sub 1 is 4. And then our n is 10. And then the common difference is 2. Substitute from the formula a sub n. Ano yung n? 10. Equals 4. Kasi yun yung a sub 1. Plus 10. Plus the quantity of 10, which is n, minus 1 times d is 2. Okay? Next is a sub 10 is equal to, kailang gagawin kong post na ang sarili ko. A sub 10 is equal to 4 plus 10 minus 1 is 9 times 2 is 18. So a sub 10 is equal to 4 plus 18 equals 22. So therefore, our a sub 10 is 22. Nakuha, anak? Naintindihan nyo ba yung computation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Yes po. Okay, very good na. Share. Hindi na ula po ang host. Okay, next. Okay, example number 2. So sabi dun sa isa sa mga objective natin, dapat alam nyo daw kung ano ang arithmetic means. Arithmetic means is a term or terms between any two non-consecutive terms of an arithmetic sequence. Ito daw ay terms or yung number na nasa gitna ng hindi magkasunod. Non-consecutive, hindi magkasunod na term sa arithmetic sequence. So katulad ng 2, 6, 2, blank, blank, 8. So ibig sabihin, merong dalawang nawawalan sa gitna. Ang tawag dito sa nawawalang to ay arithmetic means. Pakiulit. Arithmetic means. Pakiulit. Peray. Pakiulit nga, Peray. Ano ang arithmetic means? Peray. Pag tayo anak ay naka face to face, naku, talagang pinupuntahan ko hanggang likod. Sila uli. Hindi ako naririnig ni Peray. Mahina ba? Buti ngayon may dahilan pa kayo na na mahina ang signal. Okay, yes? Fernandez. What is an arithmetic means? Ma'am, rinig po. Yes. Yung arithmetic means po, ma'am, yun po yung ay kahit sa gitna pong nawawalang number na term. Okay, yun yung mga nawawalang term na nasa gitna ng dalawang hindi magkasunod na terms. Very good, anak. Okay, so when we say arithmetic, ngayon, paano naman hahanapin yung arithmetic means, ma'am? Okay, ganito. So ulit, let us find two arithmetic means between 2 and 8. So kapag in-illustrate mo siya, anak, ang arithmetic means 2 blank blank 8. Or pwede mo rin siyang i-illustrate ng 2, then yung a sub 2 na nawawala, a sub 3 na nawawala, then 8.
So, ang nawawala nating arithmetic means ay a sub 2 and a sub 3 or the second and the third term. So, we need to find first the common difference. Paano yun, ma'am? Paano makukuha ang common difference? Di ba first term at second term, yung term dapat magkatabi, wala silang magkatabi, nakahiwalay. If that's the case, you need to use, nakasulat naman dun anak arithmetic means. Okay, so ibig sabihin, sinabi na sa problem na yun ay arithmetic. Kaya, pwede mo nang gamitin yung formula na arithmetic. Okay, nakuha? Okay. From the formula, anong mga kailangan mo dito sa formula na to? Ang mga kailangan mo ay a sub n, a sub 1, yung n, tapos yung d na nawawala. So, let us find the given. Our a sub 1 is 2, yun. Our a sub n, yung nasa dulo, ay 8. Okay? And then, difference nawawala. Kasi yan nga ang hahanapin. Yan lagi ang unang hahanapin. Okay? So, gamit ang formula na a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d, substitute the given. A sub n, anong a sub n natin? 8. Okay? Ayan. Ang ating a sub n ay 8 and then plus 2, which is a sub 1 plus 2 plus n is, bakit naging n is 4? Bakit 4 yung n? Wala naman dito sa given. Dapat nilagay ko pala. Ano yun? Bakit yung n natin ay 4? Yes, Andrea. Andrea Dizon, bakit yung n ay 4? Ma'am, pinag-plus po yung a sub 1. Yung n, ito, I mean, yung, Teka, hindi ko narinig. Ulit, anak. kasi ma'am, pinag-plus po yung yung a sub 1 na equal to 2. Ano pa, bakit Sarili niya. Kaya naging 4. Yung n natin ay 4. Bakit pa? Yes, Ortiz. Ma'am, divide po ba sa 2 yung a sub n? Hindi rin. Pang grade 10 na yan. Isa kayo sa grade 9. Yes, Lance. Dahil 4 yung digits na ano po? Dahil 4 yung digit like 2 blank at saka 4. So I mean 8 kaya parang 4 yung ano niya, ma'am. Okay, Digits siya na ay... nagpapakita. Yes, very good, Lance. Kasi yung 4 ay pang 4th term. So yung 8 natin, yung a sub n natin ay 8. Pang ilan ba yung 8? Pang 4. Kaya yung n mo ay naging 4. So yung n ang nagsasabi, sabi natin kanina dito, n is the number of terms in the sequence. Kung ilan yung term doon sa sequence na tinatanong. So in our case, yung n natin dito ay 4 kasi yung a sub n na ginamit natin na 8 ay pang-4. Okay, pang-4 yung 8. Kaya naging 4 minus 1 times d. Wala yung d kasi hindi nga natin alam yung hahanapin natin. So 8 is equal to 2 plus 4 minus 1 is 3 times d equals 3d. Then, transpose or subtract both sides by 2.
Okay, or sa lagi nating nakakagawian, i-transpose mo, ilipat mo sa kabila yung 2 para combine the similar terms. So in that case, pag lumipat ka ng tulay ng equals, nababago ang sign. From positive, magiging negative. So magiging 8 minus 2, lumipat na siya, equals 3b. Then 8 minus 2 is 6 equals 3b. Oops, na-delete. Then, divide both sides by 3. Yung sa algebra, nakukuha nyo, divide both sides by 3. So, 3d is equal to, divided by 3, then 6 divided by 3, that is 2. Therefore, d is equal to 2. Nakuha? Nakuha nyo, anak? Opo. Yes, ma'am. Hindi ko kasi ma-share yung isa kong screen. Bakit ko kayo hindi makita yung isa? Kaya hindi yun. Okay. Ayan, pwede na ulit akong mag-share. Share ko ang aking whiteboard. Okay. So, ulitin ko anak ha. Nakuha niyo ba yung ating solution? So, ang Yes, formula ma'am. natin ay a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Okay. A sub n natin, yung nasa dulo, that is 8. At yun ay pang-apat. Kaya, ang a sub 1 naman natin ay 2 plus, nakikita niyo yung sinishare kong screen? Plus, Opo. ang n natin ay 4 kasi yung 8 na ginamit natin ay pang-apat. Minus 1 times d na nawawala. So, 8 is equal to 2 plus 4 minus 1 is 3 times d is 3d. Okay? Then, 8 is equal to 2. Ay, sorry. Erase it. Then, yung 2 ay itatranspose natin sa kabila or simply subtract minus 2 in both sides. So, ang pinakamadali at shortcut na ginagawa natin ay yung tinatranspose or nililipat sa kabila ng equals. Pag nilipat mo sa kabila ng equals, anong nangyayari? Nababago ang sign. So, kung plus 2 yan, magiging minus 2. Or positive 2 yan, magiging negative 2 pag lumipat sa equals. Pag lumipat ng equals. So, 8, lipat natin to dito, minus 2. Kasi, kaya siya nilipat kasi wala siyang d. Combining similar terms kasi tayo. Is equal to 3d. Then, 8 minus 2 is 6 is equal to 3d. Katulad sa algebra, divide both sides by 3. Kung sino yung katabi nung variable, yun ang ipag-divide. Then, cancel. Kasi 1 yun. 3 divided by 3 is 1. Then, d is equal to 6 divided by 3 is 2. Therefore, your d is 2. Nakuha? Nakuha, anak? Opo. Opo. So that is Apo. the difference. O dahil ngayon meron ka ng difference, pwede na mo nang makuha kung ano ang nasa gitna ng 2, 6 at 8. Okay. Okay. Ano ang nasa gitna ng 2, blank, comma, blank, comma, blank, at saka ng 8.
So dahil may difference ka na, sabi sa arithmetic sequence, to get the terms, you just need to add or by adding the fixed number which is called the common difference. So dahil meron ka ng common difference, pwede mo nang i-add na lang, simply add. So 2 plus 2 equals 4. 4 plus 2 equals 6. So therefore, the missing arithmetic means are 4 and 6. Dahil pag nag-plus ka uli dito ng 2, ang sagot ay 8. Tama. Nakuha na? Nakuha nyo? Yes, ma'am. Okay. Pwede rin naman, anak, another option. Kung gusto mo namang medyo pahirapan ang iyong sarili at i-check kung totoong tama ba ang iyong sagot, pwede ka uli, anak, gumamit ng ating formula na a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Kasi arithmetic means pa rin yun. Pag ginamit mo naman ang formula, tingnan natin kung pareho ang sagot. Kung ang lalabas pa rin ay 4 at saka 6 sa second term at third term. So ang formula natin ay a sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Okay? Then, ang a sub n, anong hinahanap natin muna ay a sub 2 muna. So, a sub 2 ang hinahanap natin is equal to, ang a sub 1 natin ay ano? Anong a sub 1 natin? Ang a sub 1 natin ay 2. 2. Then plus n. Pang ilan yung hinahanap natin na term? Pang ilan yung hinahanap natin na term? Pang ilan? Pangalawa. Pangalawa. Kaya yung n naman natin ngayon ay 2. Okay? Minus 1 times, ano yung d na nakuha natin? 8. Ay, Ano yung d na nakuha natin? 2. Okay, so ilalagay mo yung 2. So, a sub 2 na nawawala is equal to 2 plus 2 minus 1 is 1 times 2 times 2. Wait lang. Okay. 2 minus 1 is 1 times 2 equals 2. Then, a sub 2 is equal to 4. Tama? yes, Tama ma'am. ba? 4 ang sagot natin kanina. Okay. Apo. So, ayan, medyo pinahirapan mo lang yung sarili mo. Gusto mo kasing sigurado. Kaya ginamitan mo ng formula. O isa pa, hindi ka pa rin diskumpiyado ka pa rin para sa a sub 3 mo. Gawin natin yung a sub 3. Okay. Sabayan niyo ako, anak, sa pagsusolve. Gawin natin yung a sub 3. Dapat ang lumabas na sagot ay ano? 6. O, gawin natin, anak. Gamitin ang formula na sabay-sabay tayo mag-solve. A sub n is equal to a sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Okay. Ang hinahanap natin ngayon ay a sub 3. So, pangatlong term. Ang a sub 1 natin hindi nababago, 2 pa rin. Plus, ang n natin this time ay ano? 3. Okay, 3 naman siya. Minus 1 times, anong nga uli ang d natin? 2. 2. Okay, so a sub 3 is equal to 2 plus 3 minus 1 is 2 times 2 equals 4. So a sub 3 is equal to 6. Yan, challenge na challenge ka kasi kaya tama ang sagot mo. 6 ang ating a sub 3. Okay? So kahit tanungin ka pa ng a sub 100 or 100 term, yung pang 100 na term, masasagot mo pa rin ang iyong, mahahanap mo pa rin ang pang 100 na term. Kasi you are guided by the formula. Ulit, bago mo gamitin ang formula, kailangan na identify mo siya na yun ay arithmetic sequence at
Paano ma-identify na arithmetic sequence? Dapat nakuha mo ang common difference at pag chinek mo siya, dapat nag-plus ka ng common difference sa lahat. Okay, naintindihan ba? Opo. Patingin ako ng thumbs up kung naintindihan. Naintindihan niyo? Okay, kaunti lang nakaintindi. Narinig ba ako? Naintindihan ba ako? Veronica, Burgos, Solis, Laureto. Naintindihan niyo ba ako, anak? Opo, di lang ako marunong mag-thumbs up na. Okay. Nasa chat Opo, siya, ma'am. anak. Okay, sige. Salamat naman, anak, at naintindihan niyo ako. Okay? So, next. Balik uli ako dito sa isa. Yung isa naman ang i-host ko. Okay. Next, balik tayo doon sa ating share screen. Okay. Okay, next. So, next is learning task number 2. Sa learning task number 2, anak, arithmetic sequence. So, sabi dito, determine whether the sequence is arithmetic or not. If it is, find the common difference and next 3 terms. Ulit. Titingnan mo muna kung siya ay arithmetic o hindi. Pag hindi siya arithmetic, hindi mo mahahanap yung next 3 terms. Tama. Next, pag nahanap mo na siya ay arithmetic, hanapin mo yung kanyang next 3 terms. Okay. So, pipili ka lang ng 3 dito sa 1 to 6 na to. Okay? Pili ka lang ng 3 number dyan na sasagutan mo kung siya ay arithmetic or not. Okay? Pag nakapili ka na, yun na, 3 lang ang sasagutan mo. Ulit, paano malalaman na siya ay arithmetic sequence? Let me hear from Ombao, Ronel. Let me hear from Ronel. Paano nga uli malalaman na siya ay arithmetic sequence? Hanapin mo yung common difference ng next 3 terms. Okay, very good. Hanapin mo ang common difference ng given, hindi ng next 3 terms. Common difference ng given muna, anak. Kasi pag nahanap mo na yung common difference ng given, saka mo mahanap yung next 3 terms. Okay? Pag hindi mo nakahanap ang common difference, anong ibig sabihin nun? Arithmetic ba siya o hindi? Hindi po, ma'am. Okay, very good. Hindi siya arithmetic. O, naintindihan na ang gagawin sa letter A? Na, Po, ma'am. Opo. ilan ang sasagutan sa letter Opo. A? 3. 3 po. 3 lang. Okay, next letter B. After familiarizing yourself on finding the nth term of an arithmetic sequence, let us try to answer the exercise below. Find the term indicated in each of the following arithmetic sequence. Sinabi na siya ay arithmetic sequence. So, ano na ang gagawin mo? Pwede mo na bang gamitin ang formula? Hindi po. Ha? Kailangan mo na. Find the term indicated in each of the following arithmetic sequence. Pwede na, ma'am. Pwede na. Kasi sinabi na siya ay arithmetic sequence. Kaya anak, mahalagang nagbabasa ng instruction bago sumagot. Naintindihan niyo ba?
Yes, ma'am. Okay, so alam nyo na siya, lahat itong 1 to 5 ay arithmetic sequence. So pwede ka nang gumamit ng formula. Ano uli ang formula natin? Unmute your microphone. Everybody. A A sub A sub n is equal Equal to to A A sub sub 1 1 plus plus the quantity of n minus 1 times times t. t. Okay, very good. Very good, anak. Okay, so that is A sub n is equal to A sub 1 plus the quantity of n minus 1 times d. Pwedeng-pwede nyo nang gamitin yan. At dyan sa letter B, pipili ka lang uli ng 3. I-challenge mo ang sarili mo dyan sa 3 mapipili mo kung mahanap mo ang term na hinahanap. Yung 15th term, 25th term, 18th term, 20th term, 12th term. Ilan ang sasagutan sa letter B? 3 lang ulit. Okay, 3 sa letter A, 3 sa letter B. Next, letter C. Solve what is us. Solve what is us. Next is insert for arithmetic means. O arithmetic means na uli ito. Alam nyo na ba kung ano uli ang arithmetic means? Yes, Bernardo? Natalie? Kala ko si Kathleen Bernardo yun ah. Yes, Natalie. Ano yung arithmetic means? yung ano po, yung lost terms po. Okay, lost or missing term na nasa dulo o nasa gitna? Missing term na ano, nasa Uy, nawawala ba ako? Hello? Okay. So, arithmetic means kasi yun yung missing terms na nasa gitna. Okay? Wait lang. Nawala kasi ako ano. Nag-disconnect ako sa laptop. Okay, so hahanapin nyo yung nasa gitna ng -1 at 14. 4 ha, 4 daw na nasa gitna. 4 arithmetic means na nasa gitna ng 1 and 14. 4 yung nawawala sa gitna ng 1 and 14. 5 ang nawawala sa gitna ng 14 and 86. And then 3 ang nawawala sa gitna ng 16 and 4. O, alam na ba kung ano ang gagawin dyan? Sa letter C? Pipili lang kayo dyan ng 2. Pumili lang ng 2 sasagutan sa letter C. Okay, may tanong pa? Letter C? Wala po. Wala na po. Okay, next. Learning task number 3. Sa learning task number 3, sasagutan nyo lahat. Pwede na ang 2 to 3 sentences. Kung doon sa first week, pumayag ako ng Tagalog, dito naman sa second week, English, kahit na balok-baloktot anak, mag-English ka. Tsaka gusto ko, ayoko nang naandun galing sa Google ha. Gusto ko in your own words. Huwag niyong pansinin muna yung grammar. Basta isulat niyo kung paano niyo naintindihan ang lesson natin today. Para alam ko kung paano ko kayo tuturuan next time. Okay? So, take note. Nasa baba, mga anak. Please don't forget to answer your quiz number 1. Okay? In-upload ko na yung quiz number 1 ninyo. Nasa Google na. At ibibigay ko rin sa mga leader. Kaya mga leader, i-forward nyo ito sa inyong mga sa GC ng math natin.
ang bawat section. Okay? May tanong ba mga anak? May Yes, ma'am. tanong? Naintindihan niyo ba anak yung mga lesson natin today? Opo. For that, thank you so much. Thank you so much, Antonio Luna, Apolinario Mabini, Diego Silang, Emilio Aguinaldo, and Edilberto Evangelista. And if you want to contact me from 8 o'clock to 4 o'clock, ito po ang aking phone number, ito ang email ko. Meron tayong Google, yan ang gamit kong email. Pwede kayo doon mag-submit ng inyong mga gawain. Gumamit lang kayo ng Gmail nyo. At please, sa ating mga Zoom, salamat dito sa mga naglalagay ng code sa unahan ng DS, AL, AP, AM pala, sorry, EA, tsaka EE. Kasi para mas madali ko kayong mahanap. Ganyan din ang gawin nyo sa ating Google link. Okay? And then for my Facebook account, ayan ang aking Facebook account. May tanong pa mga anak? Wala na po. May tanong po Wala, ako. ma'am. Yes anak, may tanong ka. Ma'am, di po kita ma-add Ano sa yun? Facebook. Hindi ano? Di ka po ma-add. Di ka rin po ma-message request. Hindi pa ako na-admit? Hindi pa kita ma-admit? Hindi ka po ma-add sa Facebook, ma'am. Hindi rin Ay, po hindi na ako ma-add makapag-message sa request. Facebook. Naku, unreachable na ako. Hindi totoo yan, anak. Hindi na ako ma-add, anak. Marami ng ano. Marami Ma'am, na. baka famous ka na, ma'am. Anak, ganito mo na lang. I-unfriend mo, tapos i-add friend muli ako. Baka anak na tabunan. Actually, meron akong 800 friend request. Hindi ako anak basta-basta nag-a-add. Lalo na pag hindi ko kilala. Kaya dapat, magme-message ng Ayaw na. Naku, ayaw na ako ma-add. Bakit ganon? Hindi naniniwala si Facebook na ako. Ma'am, po. Gagawa ko na. Kailangan ko na siguro ano yan anak? Limit? Ayaw po. Wala pong result na name na Baka sa signal anak. hindi po, ma'am. Ay ganun. Sa akin lang. Sige anak, i-double check ko yan. I-double check ko anak yung Pero pwede akong i-message anak. I-message Hindi rin niya po, ako. ma'am. Hindi rin ako na-message. Bawal din po message request. Abay, bakit kaya? Ma'am, famous ka na, ma'am. Puno na yata ang Facebook ko. Alam mo, anak, meron akong 800 friend request pa natitira. Nung bago magpasok niyan ay 1,000. Kaya lang, mahigit na 1,000. Binawas ako 800 na lang. Titingnan ko, anak, yung aking mga settings dito, ha? Baka may limit na yung sa akin. Nag-exceed na ako. Ma'am, Anyway, turn to artist ka na, ma'am. ano anak? Turn to artist ka na sa FB, ma'am. Ano daw? Ano yun na? Message mo na lang ako. Okay, so Ma'am, thank you so much. Ma'am. Thank you so much sa inyong lahat. Sana naintindihan Thank you, niyo ma'am. ang lesson natin for today. ma'am, Ha? yung ano po yung virus at saka yung naghahawakan ng kamay na babae at lalaki? O yun. O yun. Ano Ano po nga yung pala sakat po doon? yan? Teka, plus 30 na Hindi po, pala tayo doon. hindi O ko po ano na-get sakat yun. doon, anak? Hindi ko nga po alam eh. Parang naano ko Ano lang ang po, sagot naalala dito? ko lang. Ano ibig sabihin? Ano ang connection nito sa ating pinag-aralan? Hindi ko na makalimutan, buti na lang. Okay, ano ang connection niyan sa ating pinag-aralan? Sa sequence or pattern? Walang may plus 30? Yes, Angeles. Ma'am, pag naipag-hawak ka po sa isa, ma'am, magmo-multiply by itself po. Tapos magdadagdag po, ma'am. Very Hanggang dumami. good. Parang naka-plus 30 ka doon, Angeles, Tyron. So, ibig sabihin,
sa coronavirus, sa ating COVID-19, huwag masyadong hawakan ng hawakan at huwag masyadong dikit-dikit. Dapat may social distancing kasi nagmo-multiply ang virus. At pag nag-multiply ang virus, that is an example of a sequence or a pattern. Naintindihan? Very good, Angeles Tyrone. Okay, so that is sequence. Tyron yan. Very good. At naintindihan nyo ang ating lesson. Okay, for that, goodbye mga anak. Gawin nyo yung inyong lesson, yung iyong activity. Bye, Ma'am ma'am. po. Okay, bye. Sana nag-enjoy kayo sa lesson natin today. Bye. Thank you for your Bye-bye time. po. Bye. po. I-upload ko ito sa ating YouTube, anak ha. O, mag-subscribe naman kayo. Apa. Okay, bago pa lang po ba? bago pa lang anak. Pinag-aaralan ko pa nga lang dahil lang yun sa inyo. Last year, hindi ko ginawa yan eh. Dahil sa inyo, gaginawa ko ng kailangan ng mga Janakis ko. Okay. Sige po, ma'am. Bye Support mga lang ako dyan, ma'am. anak. Okay. Bye po. Bye. Salamat, ma'am. Salamat. Bye-bye, ma'am. You may leave. Thank you po. Bye. Thank you po. Sige. Thank you.